So, ano sa palagay mo ang dapat gawin ngayon nitong mga hindi naman kasal, hindi naman nagkakasundo, pero may anak? Oo. Alam nyo, hinahanap natin dito yung commitment. Walang commitment doon sa pagsasama nila eh, no? Dahil hindi nga kasal. Anytime po pwedeng tumakbo si Jonathan. Kay Jonathan muna, hanga ako sa iyo dahil bilang kapartner niya, inaasahan namin nakakampihan mo si Nini. Pero nakita mo yung kamalian ni Nini at hindi mo tinolerate, no? Hindi mo kinonsinti dito ka sa side na ito para makita ni Nini yung kamalian niya, no? Doon sa punto, Ate Kuring, ng usapan nila bilang mga barker, ito yung unwritten agreement sa karsada. Hindi kasi lahat ng mga nagtatrabaho sa karsada may mga kasunduan. Meron sila diyang kindatan lang nagkakaintindihan na. Alam mo, ang nakikita ko rito, naaapektuhan dito yung mga bata, Ate Kuring. Anong pangalan? Si Bugay. May anak si Bugay. Bugay, ang tanong ko, bakit hindi ang nanay mo ang pag-alagain mo sa apo niya? Bakit si Nini ang pinag-aalaga mo sa iyong anak? Kasi ako eh. You know, minsan ating tinitingnan dito, kinakapitalize na natin yung poverty, yung kahirapan natin. At binibigyan natin ng justification lahat ng gawin natin dahil mahirap lang tayo. Hindi tayo binuhay ng Diyos para matulog sa karsada. May mga paraan para maiangat natin ang buhay natin. At hindi nyo pwedeng i-capitalize yung mahirap lang ako, wala akong 4-piece, wala akong ganun. Tungkulin nyo na maghanap buhay at bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak nyo. Ate Kuring? Yay! Okay. Doc Camille, sandali lang ito kasi gusto ko lang tanungin kay Attorney Jimeno. Hindi ba kapag ang bata napatunayan ng DSWD na hindi mo kayang alagaan at bigyan ng tamang pagpapalaki, lalo na ganyan pa po kaliliit yung mga bata, kinukuha yan ng DSWD, Attorney Karen, Rights of Children. Oo, tama po yan, Ate Kuring. Bugay, yung mga hindi naalaga ang bata kasi may batas tayo na yung mga neglected o yung napapabaya ang mga anak ay tinatawag tong mga abused children. So, pwedeng kunin ng DSWD yung kustodiya ng anak mo sa'yo kasi hindi mo nga naaalagaan. Dapat kasi ang mga bata nakakakain na maayos at nakakapag-aral. Kaya subukan mo na siguro mag-usap kayo ng nanay mo, ni Maria, na doon na lang siguro siya kung may bahay naman sila para yung anak mo maalagaan na maayos. Protektado sa elemento. Oo, kasi mahirap na yung nasa kalye. Lahat ng sakit pwedeng mahagip. Mas magandang nasa bahay na lang. Buksan lang lahat ang bintana para hindi masulasok. Marami daw kasi kayo sa bahay, kaya hindi siya doon natutulog. Ayun, yun ang problema. Okay, Doc Camille, para naman kasing ansakit, di ba, na sila ang magkarelasyon, pero doon siya kumampi, iisipin tuloy sa mata ng iba na, di syempre may relasyon sila. Pero hindi naman yun ang sinasabi niya no? Posible naman. Mahal mo pa ba si Nini? Mahal na mahal ko po yan. Aba! Ano naman ang masasabi mo? Girl, ang haba ng hair mo. Oo nga eh. Ano? Lumalaki po yung puso ko. Nagugulat ka ba? Itong kita mo, Doc Camila, mahal na mahal pa rin daw niya, pero alam niya yung tama sa mali. Okay. Actually, nakakatuwa dito na talagang si Jonathan ay pinakita niya yung, hindi lang yung pagiging assertive niya, pero at the same time, para maging maayos. Sana maintindihan mo dito, Nini, Ako din nagtataka na sinabi mo, galit ka sa kanya, inaalagaan mo yung anak. Tapos ganito rin naman na inaalagaan niya, Bugay yung anak mo, parang nakakagulo lalo. Bakit nagkaroon ka ng tiwala sa tao na sinasabi mong galit ka? Dahil ang dali-daling ayusin nito. Kung tutuusin, nandito yung tinatawag nating mga defenses. Yung una, ini-intellectualize. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi niya yung mga hinanakit niya, ino-overemphasize niya para sabihin niya na ganito ako, kawawa ako. Pwede rin sinasabi niya yung denial, yung sinatawag na, ay hindi, ganito talaga yung nangyari. Di ba? Yung mga ganun. Ang daming defenses na nagiging strong, pero actually, nagagamit siya sa maling paraan. So, sana magkaayos kayo kasi ang dali-dali itong ayusin dahil kasi pinakita na dito ni Jonathan kung ano ang katotohanan. Correct, okay.